Senator Amy Marcos iboboycott na ng mga cabinet officials sa nakatakda niyang second hearing para pag-usapan ang iligal na paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senator Amy Marcos na sa isang liham ipinahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na dadalo ang cabinet officials sa pagdinig ng Senado sa darating na Huwebes, Abril 3. I received a letter last night from the ES Bersamin saying that the executive would not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam ninyo maraming tanong pa rin kasi preliminary report pa lang ang kinaya ko. Saad ng senadora. Kumpirmadong hindi dadalo ang mga opisyal ng administrasyon sa ikalawang pagdinig ng Senado ngayong Huwebes kaugnay ng issue ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa opisina ni Senador Amy Marcos. Batay ito sa liham na ipinadala ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Marso 31 na nakapangalan kay Senador Marcos at kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon sa liham na ipinadala sa mga mamamahayag sa pamamagitan ng Viber, iginiit ni Bersamin na nasagot na ng mga opisyal ang lahat ng mga katanungan ng tapat at sa abot ng kanilang kaalaman sa naunang pagdinig ng Senado. Dahil dito, hindi na raw kinakailangang dumalo pa sa susunod na pagdinig, lalo't inilahad na rin umano ni Senador Marcos ang kanyang mga natuklasang impormasyon sa publiko. Muling binigyang diin din ni Bersamin ang paggamit ng executive privilege ng mga opisyal ng administrasyon, gaya ng kanyang naunang liham kay Escudero noong Marso 20. Ang executive privilege ay isang prinsipyo sa saligang batas na nagpapahintulot sa mga matataas na opisyal na hindi isiwalat ang ilang sensitibong impormasyon. Naniniwala kaming malawak na ang naging talakayan sa lahat ng bagay na hindi sakop ng executive privilege, ani Bersamin. Dagdag pa niya, may 4 na nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na may kaugnayan sa pag-aresto at pagsuko ni Duterte na anyay mahigpit na konektado sa mga paksang tinatalakay sa Senado. Dahil dito, ang patuloy na pagtalakay sa mga isyung nasa agenda ng pagdinig ay maaaring maging paglabag sa sub judice rule na maaaring makaimpluwensya sa kasalukuyang mga kaso, paliwanag pa niya. Sa huli, tinanggihan ni Bersamin ang imbitasyon ng Senado sa kanilang pagdinig, ngunit tiniyak ang patuloy na pakikipagtulungan ng administrasyon sa pamamagitan ng ibang nararapat na paraan. Samantala, hindi natuwa si Senador Marcos sa hindi inaasahang pagliban ng mga opisyal na anyay taliwas sa naunang pahayag ng Malacanang na hindi nito pipigilan ang sinumang opisyal na lumahok sa hearing. Sino ba talaga ang dapat sundin? Ang pahayag ni Executive Secretary Bersamin ay hindi tugma sa sinabi ni Pangulong Marcos. Pahayag ni Senador Marcos sa Filipino. Hindi maaaring magkasalungat ang kanilang desisyon. Ano pa ang silbi ng pahayag ng Pangulo kung hindi rin nila ito susundin? Ang unang pagdinig ng Senado ukol sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na isinampa laban kay Duterte dahil sa giyera kontra droga ay isinagawa noong Marso 20 sa pangunguna ni Senador Marcos bilang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations. Yes, I received a letter last night from ES Bersamin saying that the executive will not be attending the hearing on April 3. Nakakalungkot naman kasi alam niyo maraming tanong pa rin, bitig pa rin kasi preliminary report lang naman ang kinaya ko. Marami pa rin katanungan ng taong bayan. Ang dami nga nag-text, nagtatanong. Tapos, marami din bagong informasyon na sana maging pagkakataon para yung mga magulong sagot, yung hindi magkatugma-tugma ng mga datos, at saka yung mga katanungan ng taong bayan, sana pagkakataon yun para maisagot ng ating gobyerno. Yun nga ang inaantay ko. Sabi naman ng Presidente na hindi daw hihintuin, pero liwanag ng sulat. May binigay ba silang dahilan o tingin nyo na dahilan kung ba't sila pupunta? Wala, ganun pa rin. Executive privilege at sub-judice. Alam naman natin, walang pinagbawal na ng Korte Suprema. Chief Justice si Executive Secretary Bersamin, kapisado niya yan. Alam niya, walang pangkalahatang blanket na executive privilege. I-invoke lang executive privilege, depende sa tanong. 1 by 1 lang yun. Walang pangkalahatang executive privilege lahat ng topic. Nagulat naman ako. Kaya,
Sabi ko sa kanila, may sulat ako sa kanila, baka naman ma-reconsider nila kasi sayang naman ang pagkakataon, maririnig ng tao kung ano talaga nangyari. Kung nagkamali ako, tatanggapin ko naman at mas maganda yung nagkakaliwanagan kasi pag hindi sumisipot, ang duda ng tao may tinatawag.